Ibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping self-love. Self-love, meaning pagmamahal sa sarili. Katumbas din po ito ng self-care o pag-aalaga ng sarili. Ayan na. Pwede mo naman kasing gawin niya ng mag-isa. Ewan ko ba sa'yo kung bakit umaasa ka pa sa iba? Diba? Nagre-reklamo ka na madalas kang gutom kasi walang nagpapaalala sa'yo na kumain ka na. Bahala ka sa buhay mo. Magutom ka dyan. Ang kulit mo, napapanis na lang yung pagkain, hindi mo pa rin nakikilala yung tamang tao para sa'yo. Umaasa ka ng ibang tao yung magpapaalala sa'yo na kumain ka na. Bahala ka dyan. Mamatay kang dilat ang mata at gutom. Charot lang. Pero alam nyo na mga yes friend, yung pagmamahal sa sarili, pwede nyo naman talagang gawin yan kahit kailan, diba? Kahit may jowa ka, may asawa ka o wala, yung sarili mo, wag na wag mong kakalimutan na alagaan. Kasi yun nga yung point diba? Nakakapag-alaga ka ng ibang tao, kaya dapat yung sarili mo, hindi mo makalimutan na alagaan. Diba? Wag mo laging iasa rin sa iba yung responsibilidad mo sa sarili mo. Oo. Kasi alam nyo, magiging reflection yan ng kung sino ka at kung paano ka mag-alaga. Halimbawa, ikaw sa sarili mo, 'di ba? Halatang hindi ka marunong mag-alaga sa tingin mo, 'di ba? Paano ka magkakajowa? Kung yung sarili mo nga, hindi mo masukla yung buhok mo, hindi mo matanggal yung muta sa mga mata mo. So, paano mo yun gagawin sa ibang tao? Kaya mahalagang mahalaga na marunong ka munang mag-alaga ng sarili mo. 'Di ba? Hindi yung 30 anyos ka na, hindi mo pa alam yung pinagkaiba ng kanan sa kaliwa. 'Di ba? 30 anyos ka na, hindi mo pa kayang buksan na mag-isa yung bote or tubigan. Ay, ang hirap kasing buksan masyado siyang matigas. My gosh. Diba? Doon papasok yung tinatawag nating independence. Kasi pag meron kang independence, ibig sabihin lang nun, mahal mo yung sarili mo. Diba? Tinuturuan mo yung sarili mo na linangin yung mga bagay na kaya mong gawin on your own. Diba? Kaya alam nyo, mahalaga talaga yung marunong tayong maging yan. Maging independent. Para kahit sino yung dumaan sa buhay natin, diba, iwan man tayo, kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi yung iaasa natin yung pag-aalaga natin sa sarili sa iba, diba? Kasi kapag iniwan ka, nakatanga, nga. Kawawa naman siya. Kawawa naman siya, naiwan siya, nakatanga siya. Kasi hindi niya kayang alagaan yung sarili niya. O diba, ang pangit naman pakinggan nung ganon. So, mahalaga na kahit sino pa yung taong ibigay sa'yo kasi hodang kaya kanyang alagaan o hindi, alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mong alagaan yung sarili mo mismo. So, mahalagang mahalaga ang independence. And maa-achieve mo yun kapag meron kang pagpapahalaga sa sarili mo at pagmamahal sa sarili mo. Yung simpleng pag-aayos ng buhok, diba? Yung pagbili mo ng pampakinis ng mukha, pagpapabango, oo, maituturing na self-care yan. Yung pagplansya mo ng mga damit mo, yung mga susuotin mo, self-care yan. Yung pagpili ng maayos na isusuot, hindi yung bara-bara kung ano-ano na lang. Ayan, di ba? Self-care yan. At good start yan. Yung maging presentable ka, hindi lang sa itsura, kundi sa pagiging maayos na pananalita. O, di ba? Ako nga, wala lang maayos na pananalita. Hindi to self-care. Diba? Alam mo, it's a good representation ng isang tao kung paano niya ipresenta yung sarili niya sa iba sa kung paano niya alagaan yung sarili niya. Magre-reflect yan. It will radiate. Diba? Kasi kung nakikita ng ibang tao na, ay wow, napaka-presentable naman ang taong to. Yung talaga namang kapag nakita mong dumaan, mapapasabi ka na lang na, ay,
Paano ba maging ganyan? Diba? Yung nanaisin ng iba na ikaw ay tularan. Kasi nga meron kang pagpapahalaga sa sarili mo. Kasi kung paano mo bubuuhin at ipepresenta yung sarili mo sa ibang tao, sobrang mahalaga yun. Kasi dyan sumasalamin yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi kung hindi ka marunong mag-ayos ng sarili, kung hindi mo alam mahalin yung sarili mo, huwag kang mag-expect na gagawin yun ng ibang tao para sa'yo. Bihirang-bihirang mangyari yun. Swerte mo, di ba, kung ituturing kang prinsesa, yung ituturing kang reyna, kaso mukhang kawal ka, di ba? So, paano yun? Diba? So, mahalaga na sa'yo magsisimula ang lahat. At ang self-care, mga yes friend, ang self-love ay hindi po maituturing na pagdadamot. Kaya wag mong intindihin yung sinasabi ng kung sino-sino dyan na, ano ba naman yan? Puro sarili mo lang inuuna mo. Anong pakialam mo? Alam nga naman, unahin kita. Alam nga naman, maglaan ako ng budget para sa'yo. Diba? Hindi pagdadamot yun. In fact, it is a reward for yourself after mong magtrabaho, 'di ba? Magsipag ng todo. Bunga yan ang mga pinaghirapan mo. Kahit man lang doon, bumawi ka sa sarili mo. Ayusin mo yung itsura mo. Ayusin mo yung the way ng pakikipagkapwa-tao mo. And again, 'di ba? It will all boil down to paano ka matututunang mahalin ng iba kung sa sarili mo mismo nagpapabaya ka. Kung nakikita ng iba na, hayaan mo siyang alagaan yung sarili niya, hayaan mo siyang wag makatikim ng tamang alaga, sarili nga niya, di niya inaalagaan eh. Okay na yan, bare minimum. Diba? Kaya sinasabi ko sa'yo, kapag mahal mo yung sarili mo, mas mamahalin ka ng ibang tao. Hindi ko sinasabing hindi ka kamahal-mahal na hindi mo inaalagaan yung sarili mo. No. What I'm just saying is, mas mamahalin ka ng ibang tao kapag mahal mo yung sarili mo. Kasi nakikita nila kung paano ka mag-alaga ng sarili mo. At syempre, sila bilang bagong tao sa buhay mo na manghihimasok, papasok sa'yo. Papasok sa buhay mo kasi. Diba, napapasok sa buhay mo, meron silang mararamdaman na pressure, meron silang mararamdaman na responsibilidad na ay hindi pwedeng basta-basta lang to. Dapat tapatan ko kung paano niya alagaan yung sarili niya. Hindi pwedeng basta-basta. Ganun. Dapat meron kang sariling pride. Meron kang boundaries, meron kang limits, meron kang standards sa sarili mo. Para mas mahalin ka ng ibang tao. Kaya tinan mo, pakinggan mo yung kanta ni Miley Cyrus. Sabi niya sa kanta niyang Flowers, I can buy myself flowers. Hindi lang ganun yung pagkakakanta niya, pero yun yung sinasabi sa lyrics, ha. Sabi niya, I can buy myself flowers. I can love me better than you can. Ay, grabe naman ang kumpiyansa nitong si ate mong Miley, ha. Matapos niya mag-wrecking ball, ha. Diba? Ang ibig sabihin nun, kaya kong bumili ng bulaklak para sa sarili ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko ng higit pa sa pag-aalaga mo. Or in short, ako na lang ang mag-aalaga sa sarili ko kasi hindi kayo marunong. Bala kayo dyan. Kanya-kanyang pag-aalaga na lang to. Kaya sa mga yes friend po natin na hanggang sa ngayon ay iniisip pa rin nila na mukha silang kawawa kasi walang ibang nag-aalaga sa kanila. Sus! Ano ka ba? Merong ibang mag-aalaga dyan sa'yo. Kumuha ka ng caregiver. Kainis. Charot lang. Maaga pa masyado. Bata ka pa. Di mo pa kailangan ng caregiver. At saka hello, hindi ka na kinder no para maging alagain pa ng iba. Malaki ka na. Oo. Hindi na para magpakargo ka pa sa kung sino-sino. Panahon na para sasabihin mo sa sarili mo na ako naman muna. Yan. O tandaan mo yan ha. Sinabi sa'yo ni B-Boy Bibo ang katagang ako naman muna. Self-love. Oo. Hindi naman sinabing magdamot ka be. Yung sweldo mo sa'yo lang lahat. Wag naman ganon. Pero meaning maglaan ka pa rin ng kahit papaano para sa sarili mo. Ako naman muna. Huwag lahat para sa iba. Magtira ka ng para sa'yo. Ako naman muna. Self-love, self-love, self-love. Pero alam mo ba, na-cancel yung self-love mo.
pag ako ang nag-alaga sa'yo. Rawr! Oo, kaya kitang alagaan. Nakatali ka nga lang. Ipapasyal kita sa BGC. Gusto mo yun? Ipapagroom kita. Ayos, wala na ba yung mga yes friend? 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.